dakuin muna ho natin ito. Ano? Kasi, kaninang umaga, ibinlag natin ito na ang sinasabi nila, no, unang-una si Torion. Sino ba si Torion? Si Attorney Torion, attorney o pangunahing attorney ni Buloyski, mga kababayan. Oh, ini-issue ni Torion yung 55 na kapulisan. Biruin mo 55 na kapulisan pinagsuot ng kulay pula o uniforme nila ay kulay pula at isinama, inihalo doon sa mga dumalo po ng campaign rally ng Alyansa Bagong Pilipinas, mga boss. Aba, ini-issue nila yon. Kesyo daw, yung mga kapulisan, hindi nila sinasabi yung numero. Bakit to, mga bossing? 55 lang eh. Ano po? Basta kailangan na sabihin nila, yung mga kapulisan, pinagsuot ng pula, ginawang rallyista. No? Kapag kasi nagbigkas sila ng 55, ikukumpara mo doon sa dumaloho, mga bossing, napakaliit po na bilang niyan. Dahil po, tinataya po, 50 hanggang 70,000 lang naman ang pumunta doon sa rally ng Alyansa Bagong Pilipinas. So, napakaliit ho ng 55. Bakit po nilagay dyan yung mga kapulisan na yan, mga bossing? Kasi po, merong mga DDS na alam nyo naman ang estilo ng mga DDS. Manggulo, mang-away, pumatay. Oh, diba ho? Laging ganyan ang kanilang usapan. Patayan. Oh, baka may mga pickpocket pa dyan. Oh, inihalo yung mga kapulisan para masigurado na mamamanmanan ho yung buong lugar. Na makikita ho yung buong lugar. Kung 55 na kapulisan lang, ay sasabihin nila, para dumami yung mga attendees, ay naku po, kakarampot lang po yan versus doon sa 50,000 to 70,000 na sinasabing pumunta ho, mga bossing. Ano po? At hindi naman po itinatago ng PNP chief o ng PNP, mga kababayan, yung ganyan. No? Sinabi nila, rektahan, meron po talaga kaming mga ganyang operation na ihahalo namin doon sa mga tao upang sa ganon hindi mahalata na pulis sila. No? Upang sa ganon, yung mga gagawa o nagbabalak manggulo, madakip, mahuli. Di ba, mga boss? Kaso po, ang mga, sabi ko nga sa inyo, ang mga DDS, uto-utuyang mga yan eh. No? Uto-uto. Yan po ang pinaka magandang word para i-describe ho yung mga DDS. Uto-uto. Bakit ho? Sabihan mo ng konti, maniniwala agad. No? Sabihin mong si Pangulong Bongbong Marcos adik, tapos nasa linya o nasa listahan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal, maniniwala agad. O, tapos kahit na po sabihin mo o kahit na po sinabi na ng PIDEA, wala sa listahan ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa din maniniwala. Mas maniniwala pa din kay dating Pangulong Duterte na halos kapag ka nagsasalita araw-araw, paiba-iba po. Ngayong araw, adik ang Pangulo. Sa susunod na araw, iba na naman po ang sasabihin. O di ho ba? Na yung kanilang rally, anak ng tipaklong, imbes na po paulanan nila ng plataforma de gobyerno yung mga nanonood at yung mga umattend para sa kanila, wala ho. No? Ang mga sasabihin ho nila doon ay puros ho o panay, paninira. Mga boss. Oh. Baka hindi nyo naaalala yung 2022. Ganyan ang naging diskarte ng kalaban ng ating Pangulo. Talo. No? At ako, naniniwala ho ako, mga kababayan, kung bakit po yung kanilang mga kandidato nasa top 20 pataas dahil po sa estilo na ginagawa nila, inuubos ang panahon, ang oras, puros po paninira.
kesa po plataforma de gobyerno. Ano? Yung si Torion, no, yung nangungunang nagsabi na ginawa daw pong rallyista yung mga kapulisan, eh yung attorney naman na yun eh, no? Ang gagawin, i-Englishin tayo ng i-Englishin para magmuka na totoo yung kanyang mga sinasabi. O di ba, ganun lang ho yun. O, ayun, sama sa kaso. Bakit to? Nako, tinry nilang sinubukan nila na hadlangan po ang mga kapulisan para makubkob si Kibuloy, para makuha si Kibuloy. Pero hindi po sila nagtagumpay. Ang ending pa din po ni Buloyski, mga kababayan, yun, nasa oblo pa din ho. Di ba? Yung mga estilo nitong mga to, wala na po yan. No? Ginawan pa nila ng video. No? Pinatungan nila na sumisigaw po ng mga Duterte yung mga nandoon. Wala naman pong wala naman pong katotohanan. Bakit ganyan? Nakakasuka yung estilo nyo, ha? Oh, halatang trying hard. Di ba? Halatang trying hard at halatang wala na po na sumusuporta sa kanila. Kaya kinakailangan gumawa tayo ng alternatibong paninira o alternatibo na mga video para ipamukha na madami pa din tayo. Wala ho. 32 yung EDSA nila. Ano na nangyayari doon? Wala na. Kawawa naman yung nagtitinda ng kandila doon. Kung binibilan nyo ng kandila kada Biyernes, siguro, sabi, lugi pa ako dito Putik na yan, pupwesto ako dito, tapos 32 lang ang bibili ng kandila sa akin para magtirek. Hindi ko alam kung para yung tirek na yun, para kay dating Pangulong Duterte. Para pahabain yung buhay. Di ba, Ma'am Sel Ordonez? Bagsak na ho sila, mga boss. Di ba? Although ako ho, mga kababayan, 100% kung sinasabi, hindi ko po iboboto lahat ng nandito sa alyansa. Kung meron man po akong iboto dyan, 3 o siguro marami na yung 4, mga bossing. Kasi nadala na din po ako No? Nung panahon ng 2022, sinabi natin, sige, iboboto natin straight itong 12 na to. Pero tingnan nyo, ano ginawa nila Roque? Ano ginawa nila Robin Padilla? Si Marcoleta nandun din. Ano ginagawa? Di ba? Meron po ditong mga kandidato, mga kababayan, na ngayon po is pro-administration kasi nakikita nila malakas ang administration, pero pagka po nagkapanaluhan na yan, no? Bigla na pong balik sa Duterte yan. Pagka nakita nyo po yung impeachment trial at sila ay nanalo, bigla na pong boboto yan nang hindi base sa investigasyon. Base po dahil kakampi nila ang mga Duterte. Kaya ingat po kayo doon sa mga ganong kandidato, mga bossing.